Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-isa sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Lalawigan muling isinailalim sa state of calamity. Dalawang nawawala sa kasagsagan ng bagyong Opong natagpuan na. At groundbreaking ceremony ng multi-level parking building sa lungsod isinagawa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Sa pagdiriwang ng Law Month at Medical Week, isinagawa sa Nauhan District Jail ang isang outreach program na naghatid ng libreng legal consultation at medical na serbisyo para sa mga persons deprived of liberty, kung saan ay naging katuwang nila dito ang Integrated Bar of the Philippines, Oriental Mindoro Chapter at ang Oriental Mindoro Medical Society. Sa pagdiriwang ng Law Month at Medical Week, matagumpay na naisagawa sa Nauhan District Jail ang isang outreach program na naghatid ng libreng legal consultation at medical na serbisyo para sa mga persons deprived of liberty o PDL na umabot sa 119 ang nakinabang sa isinagawang aktibidad. Pinangunahan ng Integrated Bar of the Philippines, Oriental Mindoro Chapter sa pamumuno ni Atty. Charlotte Aguba Goco ang libreng legal consultation na nagbigay ng agarang tugon sa iba't ibang legal na usapin ng mga PDL. Katumang dito ang Regional Trial Court Branch 39 sa pamamagitan ni Honorable Judge Josephine Caranzo na personal ding nagbigay ng konsultasyong legal upang higit pang mapalapit ang hustisya sa loob ng pasilidad. Kasabay nito, nagsagawa rin ng medical mission ng Oriental Mindoro Medical Society sa pamumuno naman ni Dr. Ronald Cabral. Kabilang sa kanilang inihatid na serbisyo ay mga konsultasyong medikal, check-up at mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. Isinagawa rin ang isang gift-giving activity na nagbigay ng dagdag na suporta at inspirasyon sa mga PDL. Ayon kay Nauhan District Jail Warden, Jail Senior Inspector Herman Jose Madrigal, ang mga ganitong programa ay malaking tulong upang matiyak ang mga PDL ay hindi lamang naaalalayan sa kanilang pangangailangan legal at medikal, kundi napaparamdam na sila'y patuloy na bahagi ng komunidad na may malasakit sa kanilang kapakanan. Ang aktibidad ay patunay ng matibay na ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang mapangalagaan ang karapatan, kalusugan at kabuuang kapakanan ng mga PDL. 6,452 na trabaho ang inialok sa mga job seekers na dumalo sa katatapos lamang na job fair ng pamahalaang lungsod. Ito nila ay bilang katuparan sa ipinangakong 1,000 trabaho na pangako ni City Mayor Doy Liachon. Ang mabigyan ng pagkakataon ng mga Kalapeño upang makapag-apply sa mga bakanteng trabaho sa pribado o pampublikong sektor sa loob o labas ng bansa ang layunin ng isinagawang job fair ng Calapan City Peso, ika-25 ng Setyembre na ginanap sa DWCC Gymnasium. Ang naturang aktibidad ng pamahalaan lungsod ay pinangunahan ni Calapan City Mayor Doy Liachon bilang katuparan niya sa 1,000 trabaho para sa mga Kalapeño. Nasa mahigit kumulang 6,452 ang bilang ng bakanteng trabahong inialok ng mga local at international agencies sa mga nagtungong job seekers. Ayon kay Dr. Eder Redublo, City Peso Manager, maaaring makampante ang mga job seekers sapagkat ang mga inilinyang trabaho para sa kanila ay lehitimo at legal. Yung sinasagawa po natin ngayong TVD ay job fair, tawagin, na kung saan ay kami ay nangangalap ng mga agencies, both local and abroad, para ma-meet sila sa isang place at dito pupunta sila ng aplikante. Meron kami 3 agencies for abroad at 17 company para sa local. So all in all, we have 20 companies. Plus, yung sinasabi nating services ng PSA na sa halip na kayo pumila sa kanilang office na mahaba, dito na rin sa Divine nag-a-access sila ng mga services ng PSA
dito sa DWCC, kasama ng job fair namin. Pasasalamat naman ay pinaabot ng mga nagtungo sa naturang job fair kung saan ay marami ang nabiyayaan habang ang ilan naman ay nagsimula na sa kanilang bagong trabaho. Pasasalamat rin ang mensahe ni Redublo sa mga naging katuwang nila sa pagsasagawa ng job fair. Kabilang na dito ang DOLE, DMW, mga partner agencies at maging ang ilang sangay ng gobyerno na naglaan rin ng kanilang serbisyo para sa mga Kalapenyo. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, sa natapos na ika-13 regular session ng 12 Sangguniang Panlalawigan, idiniklara sa ilalim ng State of Calamity ang lalawigan ng Oriental Mindoro dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa iba't ibang sektor tulad ng infrastruktura, agrikultura at iba pang kabuhayan ng mga Mindoreño. Sa natapos na ika-13 regular na sesyon ng 12 Sangguniang Panlalawigan, idiniklara sa ilalim ng State of Calamity ang lalawigan ng Oriental Mindoro dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa iba't ibang sektor tulad ng infrastruktura, agrikultura at iba pang kabuhayan ng mga Mindoreño. Pinangunahan ni Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez ang pagpapatibay ng Provincial Resolution No. 7938-2025 upang agad maipatupad ang mga kinakailangang hakbang, mapabilis ang rehabilitasyon at matiyak ang agarang pamamahagi ng tulong para sa lahat ng mga apektadong pamilya. Batay sa Resolution No. 4, Series of 2025 na inaprubahan nakaraang September 28, inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pag-alis ng naunang state of calamity na idineklara pa noong Hulyo 2025 at ang pagpapatibay ng panibagong deklarasyon upang mapabilis ang paglabas ng pondo para sa tulong at rehabilitasyon. Batay sa datos ng PDRRMC, umabot na sa 895 million pesos ang naitalang agricultural losses, 145.5 million pesos naman ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 5,168 na bahay ang napinsala, kabilang na ang 618 na totally damaged. Nasa kabuuan bilang naman na 60,183 pamilya o 207,323 na katao ang naapektuhan sa 355 na barangay sa lalawigan. Sa kaugnay na balita, natagpuan na at ligtas ang dalawang lalaking mangingisda na napaulat na nawawala nakaraang bagyong Opong. Ang dalawa ay nasa gate sa karagatan malapit sa Simara Island, Romblon. Ang kabuuang pangyayaring sa ulat na ito.
sa nagdaang bagyong Opong. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 13 ang naitalang nasugatan kaugnay sa nasabing kalamidad. Wala namang naiulat na nasawi, bagamat 2 ang naitalang missing mula sa Barangay Wasig sa bayan ng Mansalay. Base sa laysay ng ilang residente sa nabanggit na lugar, ang 2 mangingisda na napaulat na nawawala ay pumalaot nakaraang September 26 dakong alas 5 ng madaling araw. Sakayaan nila ng isang maliit na asul na bangka ang 2 lalaki ng pumalaot upang mangisda. Subalit lumipas na ang mahigit sa 24 oras ay hindi pa rin nakababalik ang 2. Ika-29 ng Setyembre sa Facebook page ni Governor Yomerito Pons Tulor, ibinahagi niya na natagpuan na sa San Agustin, Romblon ang 2 lalaki na nawawala sa kasagsagan na nagdaang bagyo. Pahayag pa rin ni Governor Dolor sa pagbeberipika ang 2 nawawala taliwas sa naunang ulat na taga-barangay Wasig, Mansalay ay napag-alamang ang isa ay residente ng Santa Maria, Mansalay at ang isa pa ay residente naman ng San Isidro sa bayan ng Rojas. Samantala, ayon naman sa MDRRMC ng San Agustin, Romblon, ang 2 mangingisda ay nasagip sa karagatan malapit sa Simara Island, Romblon. Natagpuan sila ng isang mangingisda mula sa barangay Long Beach, San Agustin, habang palutang-lutang sakay ng kanilang bangka. Agad sinandin nila sa barangay hall upang mabigyan ng pagkain, inumin at pansamantalang makapagpahinga. Mabilis ring rumisponde ang MDRRMO San Agustin, katuwang ang Philippine Coast Guard at PNP at agad na nabigyan ng paunang lunas at karagdagang pagkain ng mga mangingisda. Ayon sa ulat, 3 araw silang palutang-lutang sa dagat matapos maabutan ng bagyong Opong. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng pamalaang panlalawigan sa mangingisda ng San Agustin, Romblon na nagmalasakit na masagip at mai-report sa MDRRMO ng San Agustin, Romblon. Ang naunang natagpo ang bangka at kalaunan ay ang 2 mangingisda. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Naganap ika-30 ng Setyembre ang groundbreaking ceremony ng itatayong multi-level parking building sa Calapan City Public Market, Barangay San Vicente North. Ang hakbang na ito ay para sa maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at lubos na pagkamit ng kaunlaran ng lungsod ng Calapan. Naganap ika-30 ng Setyembre ang groundbreaking ceremony ng itatayong multi-level parking building sa Calapan City Public Market, Barangay San Vicente North. Ang hakbang na ito ay para nila sa maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at lubos na pagkamit ng kaunlaran ng lungsod. Pinangunahan na nasabing gawain ni City Mayor Doy Liachon, may bahay na si 1st District Board Member R.L. Liachon, kasama ang 10 sangguniang panlungsod councilors, department heads at kinatawan ng iba't ibang konsernadong tanggapan at grupo. Ayon kay Calapan City Mayor Doy Liachon, walang maiiwan sa landas tungo sa isang maayos na bayan sigurado. Dapat aniya nakatuon sa kapakinabangan ng maraming mamamayan at hindi ng iilan lamang. Ang pangangailangang isulong at mapataas ang kalidad ng mga pampublikong pasilidad para sa kaligtasan at araw-araw na mas maalwan na pamumuhay ng mamamayan ng Calapan ang mga dahilan aniya upang gawing prioridad ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga pisikal na istruktura ng lungsod ng Calapan. Dito ay kanyang inihayag rin ang patuloy na pagsuporta sa kabuhayan ng mga manininda sa palengke at pagpapagaan ng buhay ng mga Calapeño na namamalengke at gagamit ng nasabing parking building. Yung pangangailangan ng isang tao. Ang isang tao dapat may bahay at yun ang gagawin natin for next year. Number 2, dapat nag-aaral ang anak. And that's why I'm again thankful to the members of the City Council for leading us to a new hope for education because we granted back the financial grant of about 25,000 per individual, per student. And I am grateful that as of now, we are very proud that we have about 3,000 scholars na pinaaral ng libre ng pamahalang lungsod ng Calapan. Pangalawa, I am very proud to announce also that today, there's already the budget for next year. At meron na rin na paglalagyan ang panibagong City College campus ng lungsod ng Calapan. Pangalawa, ang budget natin na nakita ko na ipapasa na sa October 16, may budget tayo something like more than about 47 million para sa education. At yun ay nakalagay na. In fact, some of them have been approved already at our City Development Council the other day. Number 2, we budgeted more than about 50 million sa Orange Card Plus. May pondo pa rin natira this year. Kare-release ko lang ng 30 million, kukunti na naman yung buwan. So definitely may pera yan sa isang taon. At ito'y handog natin para sa mga kalusugan ng mga ating kababayan. Hindi lang pang ospital, pang gamot. Number 3 or number 4, I am grateful to announce also that it's high time for the City of Calapan na pasikati naman. Apart from the festivals that we're having right now, bubuksan rin natin ang panibago, ang Calapan Recreational Zoological Park. May budget na rin yan. Plus, yung gagawin natin na floating restaurant at Fisherman's Village sa Calawangan Lake na magsisimula na rin ngayong Enero sa susunod na taon. These are part of those programs. Ako ay taas noo na kayang sabihin sa mga barangay captains na narito kay ABC na walang naiwan na barangay. Pasalamat kayo sa Sangguniang Panlungsod. Lahat binigay ang pondo, bawat isa may 3 milyon. Kahit kalaban sa politika, meron. Walang problema dahil lahat bukas ang pamahalang lungsod ng Calapan. Ang aking lagi lang hinihiling sa bawat isa. Bukod doon, lahat ng mga sektor, ang agrikultura ay nakita ko na, may 30 million, pati yung Farmers Association, bibigyan din natin ng pondo at puhunan para sa isang taon. Ang TODA ay kasama rin doon. Galing kayong sumigaw pag meron. Lahat ng sektor walang may iwan sa maayos na bayan sigurado. Samantala, naglaan naman na tinatayang 27 billion pesos na pondo ang pamahalaan lungsod para sa Phase 1 construction na naturang multi-level parking building. Samantala, sa pamumuno ni Police Major Clyde Calyao and Acting Chief of Police Bansud MPS ay muli pinagtibay ang mabuting ugnayan ng pulis at komunidad
sa pamamagitan ng Peace Building Pulong-Pulong with the Indigenous People o IP ng Barangay Malo na ginanap sa Barangay Malo Gymnasium sa bayan ng Bansud, Oriental Mindoro. Narito po ang mga naging kaganapan. Bilang patunay na ang mga pulis ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas at maaari rin sila maging instrumento upang gumabay at umagapay sa pagbuo at mapayapa at malusog na kinabukasan, lalo tigit para sa kapakanan ng mga katutubo. Dito, sa pamumuno ni Police Major Clyde Calyawen, Acting Chief of Police, Bansud MPS, ay muling pinagtibay ang mabuting ugnayan ng pulis at komunidad sa pamamagitan ng peace building pulong-pulong with the indigenous people ng Barangay Malo na ginanap sa Barangay Malo Gymnasium, Bansud, Oriental Mindoro. Layunin ng aktibidad na palakasin ang katatagan ng mga katutubo, mas palawakin pa ang kanilang kaalaman sa paglaban sa kriminalidad at proteksyon sa impluwensya ng communist terrorist groups. Kabilang sa iba pang unit ng PNP na naging kabalikat sa gawain ay ang 101st Company, 10th Special Action Battalion, PNP South, na naghatid ng ilang presentasyon ukol sa practical tips on crime prevention, personal security at community vigilance. Dito hinikayat ang mga katutubo na agarang isumbong ang anumang kahina-hinanang kilos at sama-samang labanan ng kriminalidad at panghihikayat ng armadong pakikibaka. Higit sa pagbabahagi o lecture na buhay din ang diwa ng mga partisipante sa kahalagahan ng pamana ng nahi at kinilala ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Mula sa hanay ng sektor ng edukasyon ay binigyan din rin ang tungkulin sa pagtuturo ng pagiging responsible at peace-loving citizen. Tinutugunan naman ng Department of Health ang pagtutok sa public health concern. Samantala hinimok ng mga kabataan ng bawat isang mag-aaral na makibahagi sa mga programang nagtataguyod ng disiplina, may pagmamahal sa kultura at pagiging aktibong mamamayan. Kinilala ni Police Major Calyawen ang pakikiisa ng mga residente, partikular ang mga katutubo sa pangunguna ni Barangay Chairman Dionisio Tadeo. Ang matagumpay na gawain ay nagpapakitaan nila ng katuparan ng misyon ng kapulisan na mailapit ang serbisyo publiko sa mga katutubong mangyan. Samantala, maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments at suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo ang hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iingon sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya.
Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.